Matagal nang nagplano si Mark at ang kanyang asawa na si Jane na bumisita sa probinsya kung saan lumaki ang babae. Nang magkaroon sila ng mahabang bakasyon, agad nilang sinamantala ang pagkakataon. Hindi tinukoy ni Jane kung saang probinsya iyon, basta't sinabi niyang malayo sa syudad at tahimik ang paligid. Habang binabagtas nila ang mahabang kalsada, napansin ni Mark ang paligid. Makakapal na puno, masukal na damuhan at mga landas na tila hindi gaanong nadaraanan ng tao. Parang kakaiba ang simoy ng hangin, mabigat at malamig sa balat. Diyan na tayo malapit, masayang wika ni Jane, sabay turo sa isang lumang bahay na yari sa kahoy at nakatayo sa gitna ng makakapal na halaman. Sa unang tingin, normal lang ang lahat. Ang bahay ay luma, ngunit matibay pa, may bakod na yari sa kawayan at mga bintanang kahoy na may kapirasong siwang. Doon daw siya lumaki, kaya't may kakaibang saya ang makabalik. Ngunit si Mark, bagaman hindi ipinapakita, ay tila nakaramdam ng bahagyang kaba. May kung anong hindi maipaliwanag na bigat ang paligid. Ilang araw silang nanirahan sa bahay. Sa umaga, magaan ang lahat. Tila payapa at walang iniintindi. Ngunit tuwing sumasapit ang gabi, unti-unting nakakaramdam ng kaba si Mark. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Jane, nagising si Mark dahil sa mga kaluskos. Unay marahang pagaspas, tapos ay tila mabibigat na hakbang sa bubungan. Para bang may pusang naglalakad, pero mas malakas at mas mabigat. Napahinto siya at kinilabutan. Pinilit niyang silipin sa bintana, ngunit wala siyang makita. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Jane. Siguro mga hayop lang yon, sagot ng babae, bahagyang nakangiti. Magubat kasi dito, natural lang yan. Ngunit hindi doon natapos ang mga kababalaghan. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nakakita siya ng anino sa bintana. Parang may taong naglalakad-lakad sa labas, mabagal, paikot-ikot. Nang sumilip siya, wala naman. Jane, sigurado ka bang hayop lang yon? Tanong niya muli isang araw. Napatingin lang si Jane at tumango, ngunit hindi na muling nagsalita. Isang gabi, bandang hating gabi, nagising si Mark dahil naiihi siya. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Bumangon siya at bago pa man lumabas ng kwarto, bahagya niyang nilingon si Jane. Mahimbing itong natutulog sa kanilang kama. Paglapit niya sa pinto, napansin niyang bahagyang nakabukas ito. Dahan-dahan niyang binuksan ng kaunti at sa labas, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ay may nakita siyang figura ng babae na nakatayo. Jane, mahina niyang tawag, bagaman alam niyang imposibleng siya iyon dahil katabi niya ito kanina. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang kumaripas ng takbo ang figura. Mabilis, halos lumipad ang mga paa sa lupa, para bang hindi tao. Nanlaki ang mga mata ni Mark, hindi makapaniwala sa bilis ng nilalang. Agad niyang isinara ang pinto at inilak. Nanginginig ang kanyang mga kamay at dali-dali siyang bumalik sa kwarto. Habang nakahiga, pilit niyang iniisip na baka bunga lang ng kanyang pagod at antok ang lahat. Ngunit nang mapansin niyang nakabukas ang isa sa mga bintana, na sigurado siyang isinara niya bago sila matulog, lalong hindi siya mapakali. Kinabukasan, hindi na nakatiis si Mark. Habang tulog pa si Jane, kumuha siya ng ilang piraso ng bawang at asin at inilagay sa mga bintana at pintuan. Nang makita ito ni Jane, agad itong napatawa, ngunit may bahid ng pangungutya sa kanyang tinig. Mark naman, naniniwala ka sa mga pamahiin dito? Nakakahiya, naggulat si Mark sa reaksyon nito. Hindi kasi ganoon ang asawa niya dati sa syudad. Hindi ito palatawa sa ganong bagay, mas seryoso ito. Habang nag-aalmusal sila, may kumalat na balita. Sa kalsadang hindi kalayuan sa kanilang bahay, natagpuan ang isang bangkay. Wala ng buhay
At ayon sa mga nakakita, tila pinaghimusan ng laman ang katawan. Unang beses daw na nangyari iyon sa kanilang bayan, kaya mabilis kumalat ang balita. Maraming tao ang natakot at hindi na lumabas ng gabi. Si Mark ay lalong kinilabutan. Naalala niya ang mga narinig sa bubungan, ang anino sa bintana at ang mabilis na figura kagabi. Lumipas ang mga araw. Unti-unting napansin ni Mark na nagbago ang kanyang asawa. Kung dati sa syudad ay madalas itong balisa, mahina ang katawan at tila walang ganang kumilos, ngayon ay naging masigla ito. Palaging masarap ang luto at halos araw-araw ay naglalabas ng kakaibang sigla at saya. Parang bumalik ang dati mong sigla. Biro ni Mark minsan habang sabay silang kumakain. Ngumiti lamang si Jane, ngunit may kung anong kakaiba sa ngiting iyon. Isang gabi, habang magkaharap sila sa hapag, napansin ni Mark ang paraan ng pagtitig ni Jane. Matagal, matalim, at may kasamang ngiting hindi niya maipaliwanag. Isang ngiting pilit, mahaba, at parabang ngiting aso. Nanginig si Mark. Hindi na niya alam kung sino ang kaharap niya. Ang asawa ba niyang matagal na niyang minahal o isang nilalang na nagkukubli sa katawan nito? At sa sandaling iyon, biglang dumilim ang ilaw. Sa kabila ng dilim, ang huling nakita ni Mark ay ang mga mata ni Jane kumikislap habang nakangiti-ngiti ng aso.